Hello! Andito tayo sa entrance ng bahay ko kasi time na para ayusin tong entrance dahil masyado na siyang magulo. Naguguluhan na ako. So, sasamahan niyo ako. Like, it's another episode of me looking like kasi nga, maglilinis tayo. Okay, let's go! Ganito ang itsura niya ngayon. We will do our best to improve this. May binili akong bagong shoe rack. Let's assemble it. Wala yung ganyan daw yung itsura niya. Let's see. Wow! Ziplock siya. So, ayan na siya. Medyo mas maaliwalas. Pero, hindi pa rin ako sure dito. What if malaglag siya? Pero, yan yung naiisip ko. And, we're done. Hiningal pa ako. So, nilipat ko yung wifi. Sana mas safe siya dyan. At kung malalaglag man siya, dito lang siya sa mga bag malaglag. So, that's the final look. Grabe. So much better. Compared dun sa kaninang parang pagpapasok ako, ayoko na siyang tignan. Diba? Pero ngayon, it's so maaliwalas already. Diba? My entrance looks better. Napaka-arte. Kung nagtataka kayo kung saan mapupunta yung mga nawalang gamit, makikita nyo siya sa next episode. My next episode. Ang next naman nating lilinisin ay yung table ko. Natin, talagang gusto ko nandadamay na. Pero ayun, yung mga nawala dito sa entrance is itatry ko kung paano ko siya malalagay doon malapit sa work area ko. Doon na sila. So, that's all for today. Bye! Hello! Ako ay busog ako. Ako ay nagbabalik para sa para saan, the girl? Para sa second part. Ba yan? Para sa second part ng ating update para sa project makeover. So, nasa part 2 na tayo. Lilinisin ko na yung table ko. Okay, wait lang. Magtatali muna ako. Hindi ko na natapos-tapos. So, eto na. Gagawin ko na. Lilinisin ko na yung aking
work table para mapakinabangan ko na siya. Kasi ganito ang kanyang current situation. Diba? Napakakalat. Kasi ito yung aking laptop na papatay na natin kasi makita nyo pa yung work ko. So, ayan. Yung mga tinanggal ko dun sa may entrance, ayan sila. Tapos, ito na yung table na nandun doon. Nilipat ko na siya dito sa ilalim ng aking clothing rack. Na-realize ko, project makeover, hindi naman siya super makeover. More on, linis lang talaga kasi napakakalat. Pero, yeah, ayan. Ito na nga, hindi pa lang ko sa i-press yung camera. Alam ko na. Alam ko na. Para kung saan ko kayo i-press to. I-assemble ko na to. Ito nakalagay yung wifi ko. May point na siyang storage organizer. Ay no, sobrang baba. Yan. Nagawa ko na to siya. Siguro may nahana lang yung ko. Oh, perfect. Na-clear ko na yung table. Dito na tayo sa mas mahirap na part. Kung saan ko ipipresto ang mga bagay-bagay. Okay, pero una, ito natin itong binili kong loading shelves. Nakita ko sa TikTok. For the first time in forever, may nakita ko sa TikTok na, or may nakita ko online na ang bilis ko mag-decision. Nabili ko siya agad. Saka siyang cute. At saka kailangan ko rin naman siya. So, ito siya. Tapos may cute na tao. Dalawa lang yung binili ko kasi naisip ko para lang talaga siya sa mga decoration na magagaan kasi hindi mo na siya kailangang i-drill. Ano mo lang siya talaga. Idikit mo lang siyang ganito. Wait. Tama ba? Bakit ganun? Asan yung pandikit? Wala yung pandikit. Charot, nandito pala sa tao. Nagpanik ako agad. Ito palang nasa tao pala. Okay, I'm so sorry. Ito mo siya. Okay, so cute. Tapos, ito yung igaganto mo lang siya. Kasi, didikit mo na. Sana kayanin niya. Yan, magaan lang naman yung ipapatong ko. Ito. Sakto lang siya. Parang mabigat. Parang scary. Let's try. So,
idikit muna natin yung mga ididikit ko sa wall. Ito siya. Mukha naman siyang matibay. Pero hindi siya mukhang pantay. Hindi, pantay naman siya sa personal. Pantay yan. Bakit parang hindi sa video? Pero I swear. I swear. Pantay talaga yan. Tapos naisip ko, tsaka ano kayang ilalagay ko? Watch me to be indecisive as hell. Okay. Ito kaji. Isin ko muna ito. Ang hirap ng desisyon kung saan ko ilalagay ang mga bagay-bagay. God. Siguro, for now, etong table na lang muna yung lilinisin ko. Change of plans. Unahin na lang muna natin itong table before yung mga ilalagay ko dyan sa kadingdingan. Tanggalin na natin ito siya dito. Ito yung mga makeup na kaya possible gamitin ko sa everyday makeup. Ito. Dito pa rin siya. Kasama na ito. Tapos, this one. Pwede siya dun sa taas. Ito. Wala pa ako naiisip na ilagay na picture. Nabili ko to siya sa IKEA. Pero, until now, wala pa ako nalalagay. So, nauna pa siyang nilagay ng alikabok. Ang bilis naman gawin. Dito siya. Ito yung mga bariya ko. Isasali na natin sa dito lahat. Binili ko to para as a graduation gift sa isa sa mga senior ko nung high school. Pero, hindi na kami nagkita. So, hindi ko na siya nabigay. So, sa akin na lang siya. Dami palang pera dito. Pero mas maraming screw. Ang daming screw. At saka bakit ang dilim? Ang bilis dumilim. Dati binili ko to sa IKEA as a flower base. Pero naging money base. Ito ko bumili pa ng pen. Meron pala akong whiteboard marker dito. At gumagana pa siya. My God, Lauren. You and your decisions in life. Yung binili kong bago. Okay, mas maganda yung pink. Kamis naman yung kurong. Nakakita ko ng resibo. Tapon na natin yung mga resibo. Hindi na mapapakinabangan. Ito ay candles. Bills. Phone case. Sira na itong isa. Ay! Tapon ko na. Ito ay phone na libre. So, lagay ko na lang siya dito.
for display purposes. May nangyayari ng konti. Grabe naman ang gulo naman. Madilim na kasi nag-work ako saglit tapos nag-decide na rin ako sa mga kung ano yung mga gusto kong ilagay dito, which is etong daily routine ko. Kasi itong 2025 vision board ko inaayos ko pa, pero balak ko rin maglagay ng ano ba? Ang to-do list. Yung mga, ito yung mga nilagay ko na to. Meron naman sa, dito sa iPad, nasa journal naman, pero gusto ko lang rin silang yung makita, yung isang sulyap mo lang nandyan sila agad. So, ayan. Kaya, naglagay ako ng itong to-do list at saka yung monthly goals ko para isang glimpse, diba? Kita ko na sila agad. Ang kaso lang hindi ko alam kung mga word ko naman lalo. Ang balak ko ay igaganto lang siya, isisipit kasi gusto ko natatanggal-tanggal yung etong susulatan ko para madali. Kasi yung susulatan ko siya, so pwede ko siyang ilapag dito sa table pag need ko i-update yung listahan. Tingnan natin kung mag-work siya. Nilagyan ko lang siya ng nandito. Yung parang foam na tape. Hindi ko alam kung anong tawag sa kanya, pero basta may foam siya na tape. Tapos double-sided. So, let's see the final outcome. Okay, moment of truth. Oh my God. Parang successful naman. Kasi hindi pantay. Oh my God, it's so pretty. Plastic cover lang siya, pero kasi gusto ko ngayong na-edit. Pero ayoko nung mga board na makakapal kasi ayoko mag-drill or ayokong mamroblema kung paano sila ilalagay. Ito lang yung gamit ko. Okay, I'm so happy. Pero medyo pagod na. Gusto ko na matulog. Pero, ayun. I'm so happy sa outcome. At saka, hindi lang siya pantay. Hindi pantay. Sulat ko dito kaya. Nalagyan ko na lang yan ng mga stickers para pumantay. Pero, yun. Happy naman ako sa kaya ka rin pala magsulat sa wall. Pero at least, kung gusto ko siyang ibaba, mabababa ko siya. So, diba? Oh my God, I'm so happy. Ang vision ko talaga dito sa desk ko is
yun nga, functional siya. Tas gusto ko yung mga makikita ko dito is parang magkakaroon siya ng effect sa akin. Kagaya nun, nilagay ko dito yung mga nilalagay ko sa journal ko para yun nga, mas madali ko silang makikita, diba? Pagkagising ko sa umaga, andyan na sila agad. Hindi ko na kailangan magbuklat ng iPad at mauwi sa pagtitiktok. So, ayun, tsaka mas madali lang din silang gawin kapag ganyan. Parang akong biglang na-inspire mag-work dito sa work table ko. So, sana naman magtagal siya na ganito kaayos. Let's reveal the final look. Okay. Grabe, parang kada take ko ng video, pahagard naman ang pahagard, ate girl. Tapos na tayo sa ating pa-makeover ganap. Hindi naman siya bonggang-bonggang transformation, pero ayun nga, ang goal ko lang talaga sa dalawang areang to, yung foyer. Foyer ba eh? Kung consider ba yung foyer. At saka itong work table ko. Ang goal talaga is maging maaliwalas sila. At saka maging functional para sa akin. Lately talaga, itong dalawang area na to yung pain points ko. Kasi pagpasok mo palang, ay, pakakalat naman. Tapos ito, yung table ko nga natin, hindi ko siya magamit masyado dahil nga kakabili ko lang nating chair. So, naging parang tambakan na lang talaga siya. Ngayon ko lang siya naayos. Tapos, ngayon ko lang din talaga na-figure out kung ano yung actual na gusto ko maging itsura niya. Pero ayun nga, ever since ang naiisip ko talaga na magiging itsura nito is yung ganyan nga. Pinaplano ko siya pero ngayon lang siya nag-materialize. And hindi naman bongga yung transformation pero sobrang satisfied ako sa kinalabasan. Kahapon nung lumabas ako para mag-gym, tapos pagbalik ko parang wow, hindi na siya kasaklam tignan yung foyer. Tapos eto, ngayon parang na-excite na ako mag-work bukas. Pa-new month na ulit. So, excited na akong gamitin tong goals list tsaka tong to-do list ko. Dati rin kasi super plain niya. Isa pa yun sa gusto kong baguhin. Kasi nga, white lang siya. So, gusto ko siyang lagyan ng mga something. Sa ngayon, okay na siya. Pero, baka soon, iniisip ko pa kung maglalagay pa ako ng mga another pictures dyan for inspos or yun nga, decorations lang. Pero ayun, sa ngayon happy na ako sa kinalabasan nilang dalawa. So dyan na matatapos. Ayun na yung transformations na gusto kong gawin dito sa apartment. Kung meron man akong susunod na i-makeover is yung kama. Kasi gusto kong bumili ng bagong mattress and yung mga beddings, ganun. Ayun, sa ngayon, inaantok na ako. Weekend, pero kailangan ko kasi mag-work kanina dahil may incident. So, paputol-putol din tong makeover episode na to. Pero at least, bago matapos yung araw, natapos ko siya. Time to sleep. Bye!